Cancer, to yung reading mo for the week of November 13 to 19. Tingnan natin yung mga mensahe dapat mong malaman o posibleng mga ganap. Pero ito ay timeless reading din naman, kagaya ng lahat ng mga readings ko rito. Kahit kailan makarating sa'yo to. Kunin mo lang ano yung tumutugma sa'yo, general reading only. Pwedeng tumugma pagdating sa career, sa financial, or sa love life mo. Depende na yan sa inyo kung saan kayo nakaka-relate. When it comes to private readings, palagi nyo tignan yung link. Nilalagay ko dyan sa description kung sa YT kayo nanonood. Kung doon naman kayo sa FB channel ko nanonood, make sure na yung pinanonooran ninyo, pina-follow nyo na purple tin, may blue check, verified. Pag walang blue check, yun po yung mga fake na nagpapanggap na ako. Doon po kayo mag-i-inquire kung gusto nyo ng private reading. Gagawin nyo na lang, basahin nyo yung mga nakasulat dyan sa description, nandyan yung link. Papunta doon. Kayo po mismo ang mag-direct message sa akin. Kapag meron pong nag-friend request sa inyo, naunang mag-chat, mag-message, yun po yung mga nagpapanggap na ako. So, be careful. Marami sila. Kahit i-report ko yung mga yan, nadadagdagan, nanganganak lang. Okay? Kuha muna tayo ng mga fortune cards. Tignan natin yung mga possible paparating sa iyo. So, meron ka ritong angel, finger, moon, yoke, at saka handshake. So, yung mga signs na napipick up ko rito, there could be strong energy ng Virgo. Pwede rin namang meron ditong Scorpio or Earth. Okay? Taurus, Virgo, or Capricorn. So, meron ka ritong angel. Sinasabi rito na this is spiritual guidance, protection from harm. Sakto kasi meron ka ditong could be na may paparating na problema when it comes to pera. No? Tsaka ito yung finger. No? Itong finger na to, ito ay warning eh. May tinuturo siya dito eh. This is warning you of a problem either now or in the near future daw. So, parang ang tinuturo niya is yung moon card. Ang moon card is may kinalaman sa mga pagbabago. So, yan. Sa tingin ko lang, pwedeng may mga changes. Pero itong mga changes na to, siguro maaaring hindi magiging favorable para sa iyo yan. Or maybe hindi maganda itong mga changes na ito na sinasabi. Specific, pwedeng sa financial, sa kabuhayan mo. Pero sabi naman kasi dito, i-guide ka naman eh. And mapoprotektahan ka naman from harm. No? So, syempre, ang pinakamabisang sandata natin palagi ay yung ating relationship with God, yung prayer pa rin. Pero syempre, kahit tayo nagpipray, gagawin natin lahat ng kailangan natin gawin. Hindi lang tayo aasa ba na, porque nakikipag-communicate ka sa taas, asa mo na lang lahat. Siyempre, gawin natin yung part natin. Okay? Pero yun na nga, mukhang may mga changes nga rin na paparating kasi sa'yo with the moon card. So, siguro ito yung mga panggulat, mga hindi mo inaasahan na changes, and maaaring itong changes na ito meron siyang kasabay na mga
hassle or problema. Pero sabi naman dito, good thing with the angel card na iga-guide ka naman throughout the way at saka hindi ka naman pababayaan. Basta-basta, mapoprotektahan ka from harm. So, yung iba sa inyo, maaaring may frustration kayo this week. Ayan ah. Yung iba feel nyo siguro baka hindi ninyo magawa yung mga kailangan o gusto ninyong gawin. Meron kasi ditong parang stagnant energy. Ayan, feeling tied down. Yun yung main reason bakit ka mafu-frustrate. Yun yung sinasabi dito sa iyong yoke card. At saka meron kang meet up. Ayan, importanteng pagtatagpo. Or may makikilala ka. Sabi dito, a meeting with a stranger could be important. Meron ditong shake hands, di ba? Ang shake hands ay kortesiya kapag meron tayong mga taong minimit. Kumbaga, yun yung formal greetings, tapos may handshake, no? Sign ng ikaw ay nakikipagkilala, sign ng greeting, sign din ng respeto minsan, and pagiging professional, nice to meet you, parang ganun. So, parang meron ditong pwedeng may mamimit ka kung sa business man yan, related sa trabaho or anong person, related, o pwede namang friendship, pwede rin namang romantic. Pero sabi kasi importante itong meet up na to importante yung, kumbaga may reason bakit mo mamimit ito. Importante yung purpose niyan, pagkikita na yan. Or either makikilala mo siya, ipapakilala sa'yo no? O baka yung iba kasi, baka meron kayong business transaction, pwede rin namang ganun. Minsan, di ba, yung handshake parang kapag halimbawa, after ng game, manalo matalo yung dalawang partido na yun, mag-shake ng hands. Parang sign ng yun pagiging sport, di ba? So, yan, karon ka man dyan ng matalo ka man dun sa situation, parang lang yung energy ninyo, sports lang, ganun, walang personalan, di ba, trabaho lang, or negosyo lang, whatever. Or baka naman merong peace. Kasi di ba minsan pag nagkakasundo, nagkakabati, nagka-handshake din Sign na ino-honor nyo yung bawat partido Di ba? Kumbaga parang peace talks. Feeling ko lang kasi parang meron ditong something na pag-uusapan ninyo, bakit kayo mag-meet, tas kailangan magkasundo kayo, mag-agree kayo sa isa't isa, and by accepting, mag-shake hands kayo. Parang ganun. So, pwedeng yan, mga deals, proposals, settlements, yung tipong may mga, yung mag-agree kayo sa terms ng bawat isa parang ganun. O pwedeng iba naman, contract, could be interview, o malay mo naman, may successful business deal or interview, di ba? Clients, di ba? Or may mga new connections. So, possible na may growth in terms of business or career kasi may mga mamimit, may bago kang mamimit Hindi importante yun Kumbaga, crucial siya doon sa pangangailangan mo or doon sa situation mo ngayon. So, take this, how it resonates sa inyo kasi ito ay general reading only. Sabi ko nga, kung saan tumutugma sa iyo, kung sa career, in general, or sa love life mo. So, ito nga yung sinasabi ko na maaari ka magka-problem when it comes to financial. Pero this is just temporary. So, kung naman itong kakulangan na to, struggle na to, blockage, temporary lang yan. Hindi yan ganun ka grabe, kumbaga.
Oo, ito nga, feeling ko nga meron ditong something like nakakapusin or hindi aabot yung budget. It could be na meron ka ring something na mapapabayaan. It could be na meron kang kailangang isalya, bitiwan, i-drop yung isa kasi hindi mo kakayanin pareho ito. Okay, kung ikaw ay merong mga commitments, ito ay juggling act and possible na hindi mo ma-deliver lahat yan, hindi mo kayanin ng sabay. Kasi ito ay multitasking and baliktad siya. So, yung iba, pwedeng nahihirapan kayo to adjust or to keep kung ano man itong kailangan ninyong i-maintain, i-keep na ito eh. Hindi nyo mababalanse, hindi nyo pwedeng pagsabayin. O, pwedeng sa love life yan, pwedeng sa, or sa in general. By the way, may ghosting or rejection dito. Whether sa love life mo yan. Pero nakikita ko, magkaroon man ng ghosting dito, magkaroon man ng I think this is nothing serious. Pwedeng nakipaglaro lang din, nakipag-flirt lang din, and eventually babalik din eh. So, kung love life yan, ganun. By the way, this is also a card ng success recognition pagdating sa iyo sa ibang bagay. Kung sa work man yan or in general. And meron kang new chapter. May bago na namang adventures, pakikibaka. Mukhang meron kang something na i-explore. Kasi nga may new adventure dito eh. Baka may bago kang susubukan in terms of career or business. O kung sa relationship to, pwedeng starting anew. Kasi nga sabi ko nga, pwedeng meron ditong namili, nag-flirt, tapos eventually babalik din. Kasi pwedeng hindi rin naman niya sineryoso yan o hindi siya sineryoso. Okay? Kumbaga, sa'yo pa rin babalik or uuwi ito in the end eh. Yung napipil ko yan. Magsisimula uli ka yan. Kung meron man nagkaroon ng hermit mode dito, detachment, lumayo, ng ghost, may pagbabalik with the hermit card. So, feeling ko lang, hermit card kasi minsan pag meron hinahanap eh. Pero this time, oo, umalis siya. Kung sino man to, ikaw o siya, sa love life man yan or hindi, umalis tong tao na to kasi meron siyang hinahanap na wala rito or mga kasagutan na gusto niya mahanap. Pero pag bumalik din siya ng empty-handed eh. Yung parang hindi rin nasagot yung mga tanong niya, hindi rin niya nahanap kung ano yung hinahanap niya doon sa pinuntahan niya. Parang ganun yung energy. And with the death card, this is a card ng transitioning. May ending and new beginning. O diba sinabi ko nga yung full card. So ano man itong transitioning, maliwanag ang mga changes, maliwanag ang ending and new beginning dito sa mga cards na ito. By the way, major events ito. So kung meron mang mag-end dito, for sure may kasunod dyan na new chapter, new beginning para sa'yo. In general man yan or in love life. Okay, Cancer. So yung mga na-pick up ko dito, kung naka-resonate ka, iwan ka na lang ng reaction dyan, pa-share, pa-like, pa-comment. At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. So, gawin nyo lamang guide ito. Until next reading, Godspeed, babush.